Isang undefeated na boxer noon na nagmula sa pinakamalaking probinsya ng Pilipinas, ang isla ng Palawan. Ito nga mga bay ay ang batang The Technician na si Jacel Trinidad. Taong 2023 mga bay ay 4 na beses nang lumaban ang batang The Technician na si Jacel Trinidad, at ang 4 na laban na ito mga bay ay nauwi sa pagbagsak ng kanyang mga nakalaban. Ito nga ay nag-umpisa mga bay sa unang laban ng taon ng batang The Technician noong Enero 30, 2023, kung saan mga bay ay nakalaban niya si Virgilio Silvano ng Cebu City. Bahagyang maliit man itong pambato ng Cebu mga bay na si Virgilio Silvano, pero nakakalamang ito sa experience ng bakbakan, at ito nga ngayon ang nagpapakita ng pag-agresibo sa unang mga segundo sa pag-uumpisa ng laban. Subalit hindi pa man nangangalahati sa oras ng yugtong ito mga bay ay ipinapakita na ni Trinidad ang pagka-technician mula sa mga praktikalang suntok nito na siyang pulidong tumatama kay Virgilio Silvano, kung kaya't pagsapit ng 30 segundos ay sub-sub sa lona si Silvano. However, that was a really good punch by Jacel. Yes, the last 30 seconds. Sa pagbabalik ng laban mga bay ay nakatama ng right counter punch si Silvano. Naalog nga rito si Trinidad mga bay at napasandal sa corner ng ring, at sa kanilang bigitang sagupaan ay muling napuruhan si Silvano at bumagsak nga muli ito sa lona. Wala nang sapat na oras nang tumayo si Silvano at ito nga ay na-save by the bell. Hindi na nga rin umabot sa second round ang labang ito mga bay, at umayaw na sa laban ang kampo ni Virgilio Silvano. By a technical knockout, Jacel, The Technician Trinidad. Makaraan lang ang 4 na buwan mga bay ay muling lumaban si Jacel Trinidad. Bitbit ang kartadang 8 wins with 3 knockouts. Dito nga ay makakalaban niya si John Paul Tabanaw, at may kartada naman itong 5 wins with 4 knockouts na may 1 talo at 1 tabla. Naganap ang labang ito mga bay sa Mandaluyong City noong June 10, 2023. Dito, bawal ang lobo natin, loblo natin. Kalawete itong si Tabanaw mga bay na siyang naging pambato ng MP Promotions doon sa Davao. Maliit man ito, pero ang lakas nito'y hindi mapagkumpiyansahan, sapagkat sa 5 panalo nga nito ay 4 roon ang knockout. Dito nga sa pag-umpisa ng kanilang laban mga bay ay si Tabanaw nga ang nagpapakita ng pagka-agresibo, kung saan ay sinusugod nito si Trinidad at binabaliwala nga lang ang mga suntok ng The Technician. Subalit isang pagkakamali ang ginawa ni Tabanaw, sapagkat ang accuracy ni Trinidad sa ganitong klaseng sagupaan ay mas mataas at mas malaman kumpara sa kalaban. At sa puntong ito nga mga bay ay ating ang nasasaksihan ang paulit-ulit na mga counter punch ni Jacel Trinidad na siyang nagpapayanig sa ulo ni Tabanaw. At sa 30 segundong natitirang oras nga mga bay ay isang uppercut ang pinakawala ni Trinidad na siyang naging susi para bumagsak ang pambato ni Manny Pacquiao. Bumalik ang kanilang sagupaan mga bay na may 20 segundos pa ang natitirang oras. Mataas pa ito kung tutuusin, at sa pangapaulang suntok ni Trinidad ay muling bumagsak si Tabanaw. They're gonna take up the count, but he's slow to get up. And that punch was right on the button on the face. Tabanaw, he looks like he's on robbery there. 2 beses ngang bumagsak si Tabanaw sa nakaraang round mga bay, at pansin nga rito sa pag-umpisa ng round 2 ang matinding pagkahilo ng batang Dabawinyo. Dito nga ay hindi na tinatantanan ni Trinidad si Tabanaw hanggang sa itigil ng referee ang kanilang laban dahil sa hindi na sumusuntok itong si John Paul Tabanaw. Dito nga mga bay ay isang technical knockout victory ang nakuha ni Jacel Trinidad, at ang pag-akyat sa kanyang record sa 9 wins with 4 knockouts.
Wala pa sa 2 buwan ang nakalipas mga bay. Noong August 5, 2023 ay muling lumaban si Jacel Trinidad at ito nga ay para sa bakanting belt ng PBF Light Flyweight Championship. Dito nga mga bay ay makakalaban niya si Ruslan Eco at may kartada nga itong 10 wins with 7 knockouts at may 1 talo. He has a record of 9 wins, no loss. Thanks ito sa batang bawal. Tas lang pila. Mas mataas at mas maganda ang knockout rating ni Ruslan Eco mga bay at isa rin itong dynamic fighter na lumalaban sa 3 dibisyon sa minimum weight, light flyweight at flyweight division kung saan nga mga bay noong Mayo 2023 lang ay lumaban nga ito doon sa Japan para sa belt ng WBO Asia Pacific minimum title. Doon nga ay nakalaban niya si Guki Koyabashi. To the body, Jacel Trinidad, Ruslan Eco, pasugod si Trinidad. Sa yugto nga ng bakbakan na ito mga bay ay si Trinidad ang kumukontrol sa laban kung saan nga ay mas maraming depensa ang ginagawa ni Ruslan Eco at umiiwas ito sa mga mahahabang galamay ni Trinidad. Nice shot with the right hand. Sa pangalawang yugto ng bakbakan mga bay ay mga ugong na mga lambayog na suntok ang pinapakawalan ni Trinidad. Nagbabalik man din ang atake si Ruslan Eco at ginamitan na nito ng Mayweather defense. Ang mga pag-atake ni Trinidad ay hindi pa rin ito umubra dahil sa haba ng galamay ng The Technician. Matibay rin ang panga ni Trinidad mga bay. May mga instances nga rin na nakakatama ng mga pulidong suntok si Eco pero baliwala ito sa pambato ng Palawan. Opportunities come his way. Trinidad. Pagpasok nga rito sa round 3 mga bay ay ibang level na ang ginagawang pag-pressure ni Trinidad. May bit-bit na itong apoy at unti-unting sinisigaan ang isang pirasong troso kahit ito'y nakababad pa sa tubig. Shot in the side of the body of Eco. Mapapansin nga rin natin ito mga bay na bahagyang bumabagal na si Ruslan Eco dahil sa walang humpay na pag-atake ni Trinidad. There's a shot coming from Trinidad. Eco retaliates. Throw that jab. Umabot pa sa round 4 ang laban na ito mga bay kung saan nga ay binungkal ni Trinidad ang bodega ni Ruslan Eco. Mula nga sa matutulis at mahahabang galamay nito ay paulit-ulit nitong sinusundot ang katawan ng kalaban. I think he's got Eco hurt. Eco's not moving around. And then he goes down. It's a shot to the body. It's a shot to the body. At sa loob nga lang ng 30 segundos mga bay ay grabe ang pamimilipit sa sakit ni Ruslan Eco nang matamaan ng left hook ang kanyang tadyang. Sa lever shot nga na ito mga bay ay hindi na nakatayo si Ruslan Eco at nasungkit ni Jacel Trinidad ang kauna-unahang belt nito, ang Philippine Boxing Federation Light Fly Championship. There was a solar plexus punch. There it is. A shot to the ribcage. And the new Jacel Trinidad. One punch knockout to the ribcage. Sa unang depensa naman ng The Technician ay bigatin agad ang kanyang nakalaban. Ito nga mga bay ay si Elden Ginahon na may kartadang 9 wins with 8 knockouts at may 1 talo. Si Ginahon mga bay ay kababayan din ni Ruslan Eco sa Misamis Oriental. Naganap ang labang ito mga bay noong November 11, 2023 sa Bernardo Park Covered Court sa Quezon City. At sa pag-uumpisa pa nga lang ng round 1 mga bay ay walang patumpik-tumpik na sumugod agad ang PBF champion. Nagbabalik naman ang suntok ang challenger na si Ginahon pero ibang level ang mga kombinasyong pinapakawalan ng The Technician. Mula nga sa mga overhand right nito mga bay at kaliwat kanang kombinasyon ay napapaliguan ng suntok ang challenger hanggang sa matibag ito at mabasag ang tibay ng kanyang tuhod. Dalawang beses ngang muntika ng bumigay ang tuhod ni Elden Ginahon sa labang ito mga bay at nakasandal na nga lang ito sa lubid habang binubugbog ng kampyon. Hanggang sa wala na nga itong magawa sa mga suntok ng The Technician ay binato na ng corner ni Ginahon ang kanilang tuwalya, hudyat na sila ay sumusuko na sa laban. Dito nga mga bay ay panalo ang kampyon na si Jacel Trinidad by first round technical knockout at umakyat na ang kanyang kartada sa 11 wins with 6 knockouts. Daghang salamat mga bay, hanggang sa dulo hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman ang inyong reaksyon sa ating video. Paki-comment na lang po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat at sa Diyos ang lahat ng papuri.